Hello guys. Update lang po to sa viral ngayon na pagkawala ni ni Bobet, rin ni Bobet, Butterbunya. Pakinggan natin po ano ang sinasabi ni Father John sa misa niya. Kasi nagpamisa nga ang mga nung Ateneo para sa kanya. At saka pakinggan natin ang mga benepisyo na binibigay. 7 pala sila mga guys. Sila ni Bobet. 7 pala. Ang sabi doon, yung 6 bibigyan daw ng scholarship doon sa pag-aaral. Kahit ano pa ang gawin nila, hindi na mabubuhay yon. At saka yung 6 na yon, kayang itaguyod yun ni Bobet pag siya'y buhay pa. More than pa doon sa pag-aaral. Yung magandang buhay ng ninanais ng pamilya, magagawa niya yon kasi bata pa yon, 19 pa. O, di ba? Pero hindi naman natin masisisi, no, kasi nandyan na yan. Hindi na tayo, we're not blaming for anybody because it's already done. Nasaktan akong nasaktan, nawala nang nawala. Ang hirap lang kasi pag ilang araw ako talaga na ilang araw ako hindi nag-scroll. Alam nyo ba, namumula na yung dashboard ko. Nag-negative na yung mga ko doon. Oo, kasi ayaw ko magbukas ng Facebook. Kasi ang laman ng Facebook po is si Rene. Naaawa ako, parang nabibigat. Parang nanay din akong nawawala ng anak ba, no? Kaya ilang araw talaga ako hindi nag-a-upload. Ilang araw ako hindi nag-a-update. Kasi nasakit man sa damdamin. Uy, nawalan. Tapos ang kapalit dyan, ganyan lang, no? Kung buhay pa, mabubuhay pa yon. Kung buhay pa yon, marami naman siyang magagawa sa buhay niya ay. Hanggang doon na lang ang istorya ng buhay niya. Ang bata, paano 19? Tapos lumalabas ang mga benepisyo na ibigay nila. Ang hirap kasi mga guys, ang hirap kasi mga lalabs, no? Kung mahihirap ang nabiktima, kasi ang hirap makamtan ang hustisya. Ang hirap makamtan pag ikaw ay isang mahirap lang. Pero siguro kung mayaman sila, Bobet, ay, malayo lang yung 24 hours. Malalaman at malalaman na ang mga dapat malalaman, no? Ito nakikita ko sa ating panggobyerno, no? Sa ating sambayanan. Kung mahihirap ang maghingi, maghanap ng hustisya, ang hirap. Diba, in the words, mahirap. Hindi man natin kano-ano si Bobet, pero yung istorya ng buhay niya, siya ang nagsasalamin ng lahat ng mga pangarap na nawala. Being OFW, mga lalabs, we cannot figure out na matatanggap yan ng madalian ng pamilya ba, no? Hindi biro eh. Malaki ang kaniyang pangarap at doon lang nagtapos sa dagat. Ganon. Ang hirap Parang hindi natin naramdaman ang mga malalaking tao dyan sa panggobyerno natin na masusuporta para masolve yan. Para masagot ang lahat ng mga tanong. Bakit kung mayayaman? Bakit nililitis? Bakit kung mayayaman ang bilis? Bakit kung mayayaman makikita mo diretso ang resulta? Masagasaan kung sino man ang masagasaan. They doesn't cares as long as the case was solved. At ngayon, kasi mahirap si Bobet, mahirap lang sila. Bakit mahirap din makamtan ang hustisya? Kahit sino pa o malaking pader, sabi nga nila malalaking pader daw ang babanggain, kaya tumahimik. Huwag ganun, uy. Sa mata ng Panginoon, pantay tayo. Diba? Ako nasaktan talaga ako ba kasi nakikita ko ba na porket mahihirap tayo, mahirap makamtan ng hustisya, there is a discrimination between poor and the rich. Meron naman tayo sa panggobyerno natin ay meron tayong mga dyan, may PAW o ano pa yung mga kalyado o mga departamento na makatulong. Kung hindi pa nag-ingay ang nanay, diyan sa social media, hindi pa malalaman ng lahat.
Diyos mio, naunsa naman niya itong kalibutan. Oy, keep on watching mga lalabs ha. Kasi ipaparinig ko sa inyo kung ano ang nangyari doon sa nangyaring misa. May misa siya eh. Pakinggan natin kung ano pa ang mga sinasabi doon. Nasaktan talaga ako doon, mano. Ang hirap makamtan ng hustisya pag ikaw ay mahirap. Mahirap talaga. Pira lang makatapat ng bawat isa. Ito pala sila, no? Ang dami, no? Pero ang 6 daw, bigyan daw ng benepisyo. Ang dami. Sanang mga kapatid na makikita natin. Kasi eldest siya eh, di ba? Siya ang panganay. Makikita natin na magbubunga ang sakripisyo niya. Mapakapag-aral yung mga kapatid niya sa kayod niya, sa sarili niyang talento. O, di ba? Pero naputo lang lahat. O ngayon, diyan na lang magtatapos ang mga benepisyo yung binibigay ninyo. Pero wasak na ang damdamin ng nanay, di ba? Nawalan. So sad. Keep on watching, mga darling. Po yung unang punto. Pangalawa po, gusto ko po ring announce na bunga rin po ng aking kwentuhan kay Mama at kay Papa ngayong hapon na isa sa mga pangarap po ni Bobet ay matutupad. Yung pangarap na nagdala po sa kanya sa Maynila at iwan ang kanyang pamilya rito sa Davao. Ang pangarap niya na ang kanyang mga kapatid, 6 niyang kapatid, no? Alam naman natin, kinal ko kanina, 7 po sila, 6 niyang kapatid ay bibigyan po ng Ateneo de Davao University po ng scholarship. Handa rin pong tumulong ibang Ateneo tulad ng Xavier University sa Cagayan de Oro. Pero sabi po ni Mama, dito na lang po sa Davao, mas malapit po sa Agusan. Kahit saan po nila gustong pumunta. Kuya, di ba? Sabi ko sa iyo, kung gusto mo another course after criminology. So pagdasal, tuloy po natin ang pagdarasal sa pamilya po ni Bobet. Parang pangarap po ni Bobet sa kanyang pamilya ay matupad. Kahit na po sobrang lungkot po natin, wala na po siya, pero bubuhayin po natin si Bobet sa pamamagitan ng pangarap niya sa kanyang mga pinamahal sa buhay. Daghang salamat po sa tanan.